wala kayong ID, meron akong editor na nag-edit na ganyan para lang sa Online Jobs PH. Okay? Sure, may PNP po. Hindi naman yung illegal kasi for Online Jobs PH naman yan. Hindi naman yan for illegal use. Kailangan nyo rin i-hold para malaman na totoo yung ID. So, it's realistic shit. Billiards and shit. So mga kamatis, mga kaibigan, nung pagka-post ko po nung nagbebenta ng fake ID. Ngayon, for legal reasons, sinasabi ko po na hindi si Franklin Miano ang nagbebenta ng fake ID. Ulitin ko yan, hindi siya, okay? Hindi ako naniniwala na si Franklin Miano ang nagbebenta ng fake ID. I don't think he is, okay? So, natawa lang ako dun sa, kasi yung intro, 'di ba, yung realistic shit, 'di ba, parang billiards and shit. Pero lang yung coincidental kumbaga. Hindi sila correlated, coincidental sila. So, I just wanna put that out of the way kasi kita nyo naman talaga kung gaano kalala itong scammer na to ng mga freelance work. Kasi sa tingin ko, this is a scheme. Itong ginagawa ng mga nagbebenta ng fake ID para makapasok sila sa iba't ibang mga freelance work. So, mga kamatis, mga kaibigan, siguro bago tayo pumunta dun sa main topic, explain muna natin dun sa ating mga kapatid dito na hindi alam kung ano yung freelance work. So, ang freelance work po, mga kamatis, mga kaibigan, parang direct to client yung trabaho mo. Imbis na meron kang employer, ikaw mismo yung hahanap ng kliyente para sa serbisyo mo. Halimbawa, dito po sa Pilipinas, nauuso po yung Upwork na tinatawag. Okay, marami tayong tropa at kaibigan na nagtatrabaho ngayon sa Upwork. Wala silang boss, pero sinosweldoan sila directly from their clients. Okay, so may mga legit talaga na nagtatrabaho dyan ngayon. Yan yung kabuhayan nila. Okay, of course, yung Fiverr, nandyan din yan. Yung TopTal and Freelancer.com, Guru, LinkedIn and Per Hour, yan ay mga tawag dito, yan ay mga tinatawag nating freelancing website. So, ano po ang kinalaman nitong mga freelancing website na to dito sa problemang kinahaharap ng ating bida today na si Mama Mo Mabaho? Wala kayong ID, meron akong editor na nag-edit na ganyan para lang sa Online Jobs PH. Nung isang araw po, mga kamatis, mga kaibigan, nakatanggap po ako ng isang letter galing sa isang tao nagtatrabaho sa isang freelancing website. Okay? Naghahanap siya ng kliyente doon, and according to this person, 2012 pa siya nagtatrabaho doon. Kaso ngayon, ang dami daw influx of new freelancers na nangyayari. Ngayon, mga kamatis, mga kaibigan, meron kasi akong alam na isang business model ngayon, ang ginagawa nila, magpupunta sila doon sa mga freelancing work katulad ng Fiverr, katulad ng Upwork, katulad kung saan nagtatrabaho itong si Kuya na si Kuya John, and doon sila naghahasik ng lagim gamit yung mga fake ID. And of course, yung mga para sila yung mauna dun sa mga kliyente. Kasi mga kamatis, mga kaibigan, okay sana kung patas ang laban. Halimbawa po, kayo ay isang video editor or kayo ay isang virtual assistant. Ngayon, kung kayo naman ay isang video editor, maghahanap kayo ng kliyente doon, 'di ba? Tapos kayo yung kukuha ng kliyente at kayo yung gagawa ng video. Sa inyo yung trabaho, sa inyo yung kliyente, all is good. Kaso ngayon kasi, ang napapansin ko, dumadami na yung naghahanap lang ng kliyente tapos ipapasa sa ibang tao. Mga kamatis, mga kaibigan, at gumagamit pa sila ng illegal means katulad po ng pagbebenta ng fake ID sa mga tao para po makakuha sila ng mga sign-ups na tinatawag. Mali naman po yon, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi po, kawawa naman po yung mga tao like etong si Kuya John na sila po ay nagtatrabaho na since 2012 doon sa mga freelancing gig na yan. Tapos nanakawin lang or pagsasamantalahan lang po nung mga tao na wala naman po silang ibang talento kung hindi po mamburaot. Mali naman po yun. Sana po naiintindihan nyo po itong expose na to. Wala po itong pinatatama ang tao sa ngayon.
ang kino-connect lang po natin talaga rito is kung ano po yung nagiging problema ngayon ng mga freelancing gig. Kasi nga, bago lang itong mga freelancing gig at hindi pa ito regulated ng ating gobyerno. Ibig kong sabihin, wala pa masyadong tumitingin na mata to galing dun sa taas, di ba, sa government. And of course, as a social media influencer with a platform, kailangan natin pong i-expose yung mga kalokohan na to kasi po totoong tao po like si Kuya John R ang nawawalan ng trabaho because of sa mga tao na nagbebenta ng fake ID at nanlalamang sila ng kapwa, hindi naman sila marunong mag-edit or mga minor sila na gusto lang makakuha ng mabilis na pera. Hindi po ganon, mali po yun. Okay, hindi po inaala. Kaya nga po kailangan kayong meron valid ID eh. Kasi at the very least, gusto pong alamin ng mga website na kayo ba talaga yan. Okay, legal po ba na ang inyong, legal po ba yung diskarte na gusto nyo? Baka ang kailangan pa kasi ngayon ay kumuha ka muna ng diploma. Para malaman na totoo yung ID. So, it's realistic shit. So, kung sino ka man na nagbebenta ng mga fake ID na to, may oras ka din. Bilang na ang mga araw mo sa panglilinlang ng kapwa mo dahil hindi namin papayagan to. 'Di ba? Kasi unfair po 'yan dun sa mga totoong nagtatrabaho na may diploma at dumiskarte para mapuntahan yung kanilang trabaho. Halimbawa po si Kuya John R. And of course, hindi lang naman isang tao yung naghahanap ng trabaho sa mga freelancing website. Marami po 'yan, kompetensya po 'yan. Ang problema po, kung naglalamang tayo ng tao katulad nitong person na to na nagbebenta ng fake ID, and actually hindi pa natin na cover itong Meralco, siguro some other time na yan. Pero ang punto de vista po rito, mga kamatis, mga kaibigan, panlalamang po kasi to. Okay, maliwanag na maliwanag. And kung babalikan nyo po yung parang orientation yata yun, may PNP pa doon. Buti nga hindi kasi numbong ng PNP eh. Pero sinasabi ko nga sa inyo, malala na po kasi yung problema. Wag na nating i-compound ng i-compound. Ngayon, sana lang kung sino man tong tao na nagbebenta ng fake ID ay umamin ka na. Kasi eventually, mahahanap ka namin, tapos pag nahanap ka namin, ma-expose ka. And baka malay mo balang isang araw maoblo ka, 'di ba? Mas maganda po kung lumalaban tayo ng patas sa kapwa natin. Okay, so lalong-lalo na nung pandemic kasi 'di ba nung pandemic talaga nauso yung mga Upwork na yan, nauso yung mga Fiverr na yan para doon sa mga taong nangangailangan talaga. Ngayon kasi wala, kukuha ng kliyente tas ibibigay yung kapiranggot doon sa totoong nagtatrabaho. Hindi po ba tama na imbis na 70% yung sayo, dapat 10% na lang kasi wala ka namang ginawa talaga. Nakukuha niyo po ba yung contention ko dito, mga kamatis, mga kaibigan? Kaya po, aalamin natin kung sino tong mama mo mabaho. So, kung ako dito sa tao na to, sumagot ka na bago ka pa ma-expose ng dahan-dahan. Kumbaga, sabi nila sa akin, let him cook. Ito ang tawag dito, slow cook na tinatawag. Okay? Umamin na, mas maganda po maging honest tayo sa sangkatotohanan. Mali po ito, pati po yung, kita nyo, pati si Assistant Secretary Edgar C. Galvante ay iyong ginamit para sa katarantaduhan mo. Illegal to. Hindi ito legal kahit saan mo gamitin to. You cannot create your own ID for your own purposes. Sira ba ulo mong putang ina mo ka? Yun lang naman yung sa akin for today. Mga kamatis, mga kaibigan, until sa susunod na expose, gege mga lord.